Good afternoon sa tanan. Salamat nakabalik ta dinhi and second time to stand behind this pulpit. In behalf of New Testament Bible Baptist Church, salamat kayo sa kahigayunan nga makatindog dinhi. Salamat Pastor Louie and the family and all the church sa mga members. Og hope and pray that mahimutang blessing sa inyo karon. Are you happy this afternoon? Okay, so before ta magsugod na, once ito no nga wa gyud bag-o under the sun. Unya kita lang makalimutin or limtanon kinahanglan ta og reminder sa pulong sa Ginoo. Muna nga naata dinhi, and then not only that but also para kita magsimba sa atong buhi nga Dios, because He deserves worship, honor, and praise nga gikan nato. Amen? Hinaot ko nga ang atong pagtuo magkadako samtang kita nagkadugay. And we love you here, brothers and sisters in Christ, even though naami dito sa Cebu, naamo diri sa Jensen, but we are one in the body of Jesus Christ. Muna nga malipayon sad mi nga makabisit sa matag churches. Gawas nga naatay mga parinti dinhi, igsuon kita sa diha ni Jesus Christ. Amen? So let's all stand and open our Bibles. Kabalo na muna ako. I think nastorya na nako na nga ako mubo ra jud ko mawali, no? Basta mo amen. Pero why amen mo taas? Okay, Psalm 8:4. Sa lang ka verse atong basahon. So, topical ang atong tema this evening na ron. Okay. Atong basahon, Psalm chapter number 8, verse 4. One verse of the scriptures. Psalm 8:4, atong dunganon sa pagbasa. Are you there? Say amen. Okay, let's read Psalm 8:4. Read. What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man, that thou visitest him. Ato balikon. What is man, that thou art mindful of him, and the Son of Man, that thou visitest him. Our Father, in the name of Jesus Christ, salamat kayo this evening, imong gihatag once again, nga karong buntag or karong adlaw kami makatipok together para kami magsimba kanimo sa Espiritu ug kamatuoran. Thank you so much sa imong gihatag nga kadaugan, labi na ganinang buntag, hapon, sa tanan nga mga preachers, pastors, messengers nga imong gihatag sa imong makatawhan to bring your word. Thank you so much that you have given us this opportunity that we can worship you in spirit and in truth. So tonight, I pray that your Holy Spirit will move in our midst and will speak to us through thy word. I pray, Father, please forgive us all our sins as we also forgive those who sin against us. Pray that you will use me as your mouthpiece, and I pray that you will hide me behind the cross of Jesus Christ. Use me now. In Jesus' name we pray. Amen. Maglingkod palihog. What is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him? So again, sa kadaghan nato nga mga padayon nga encounter o dungog nga mga wali sa pulpits. So this week dito mi sa conference nya daghan kayo, nindot jud kayo nga kami sad mawalihan. So tagsara kayo, no, mga tagsara man jud mi, especially kami nga ako nga pioneer, tagsara jud kayo ko mawalihan because as for now ako pag yun, no, Sunday school unya service kay wala pag yun tay gihatag diha nga able to teach or to preach. Pero pagka maka-appeal mi mga conference, nindot kay nga kita mawalihan. So daghan kayo nga mga reminders, but tonight is we will go back to the basic. What is man that thou art mindful of him? One of the reasons that many people just struggle to exist, no? They just struggle to exist. Naningkamot lang. By the way, okay ra mo Bisaya, no? Okay. So, kay mag-ininsik unta ko. Okay. Struggle lang to exist, naningkamot lang dili mamatay
It is because of this atong pagahisgutan karon. No, daghang mga tao nga nag-exist lang. Di lang sila mamatay, okay na. Wala sila nagkinabuhi sa ilang kinabuhi nga wa gyud nila, no, kanang gitawag ba nga you live life nga to the fullest. No, daghan sa atong panahon, in fact kana sila mga pabugat na sa society. No, daghan siguro mga Kristohano nung ingana, I hope and pray nga wala gyud na dinhi nga dili ka isa sa mga nagpabugat lang, kundili do na gyud silbi ang imong kinabuhi kung asa ka gibutang sa Ginoo. So daghang mga tao nga ingana, and then they're not living their life, and the worst is many Christians do not enjoy their Christian lives. It is because of these things nga atong paghisgutan karon. So ato tong tan-awon karon mga kaigsunan ni Gala, nga ato tong atong balikan ang basic karon para ang gusto sa Ginoo. God wants us to enjoy our Christian life. Even though dunay mga struggles, even though dunay mga problema. Amen? Wala nag-promise ang Ginoo og problem-free life nga Kristohanong kinabuhi. Wa siya nag-promise ana. The Bible says, in this life, in this world, you will have tribulations. But be of good cheer, I have overcome the world. No? Bisag daghang kag problema, ang kanindot doon na kay maadtuan. Doon na kay masumbungan. Bisag wala na tao, bisag mga tao mo talikod nimo, but God will never forsake us nor leave us. So mao na mga kaigsunan, that we'll go back to the basic tonight, and the title of the message is The 4 Fundamental Questions in Life. In fact, doon ay libro niini. In the Bible, kung imong tanawon, don't forget, if you study your Bible, read your Bible, ang mga mensahe sa pulong sa Ginoo, doon na ginay duha gyud. It's either physical or spiritual. It's either literal or figurative. So ingana gyud na ang pag-study sa Bible. So karon atong tanawon both sides. So 4 fundamental questions in life nga kinahanglan kung kita Kristohanon, bisag dili gani Kristohanon, kung iyang sundon ang prinsipyo sa Biblia. O kita karon nga wantay bisita kung Kristohanon ta, kung atuaning tubagon ng mga 4 fundamental questions in life, I believe nga mapuslan jud ka sa buluhaton sa Ginoo. Amen? So karon atong tanawon mga kaigsunan. Number 1 is, the first question is, who am I? Kinsa man ko? So if you're going to answer this, kung kinsa ka, do we know who we are? Do you know who you are? No? For example, in physical, literal ka, sa imong kaugalingon, kabalo ba ka kinsa ka? Kaila ba ka sa imong kaugalingon? Tonight? Amen? Kaila mo? Unsay pangalan nimo be? Really go. I am Rayan Fuentes. Kamo inyo ha? Ready go. I am Rayan Fuentes. Unsay Jumaria? Dili Jumaria Jumari. Okay. Kaila kasi mong kaugalingon ba? Physically sa atoa dapat mailhan nimo kung kinsa ka. Amen? Kay daghang mga tao karon, young people, wa gani sila kaila sa ilang kaugalingon. Sa buntag Carlo, pero sa gabi Carla. Pag sure ta na, oy. Ha? Kaila ka kinsa ka? Ha? Dapat kaila ka, ayaw kalibog. Sa diha nga gianak ka sa imong mama, wa jud nalibog imong mama. Karon nga midako na ka, nagka-young people na ka, or nakadagko na imong edad, di nakakaila sa imong kaugalingon. Siguro na ito, nakaila ta. Sa una, I remember, 90s, kaya nga anak naman ko katiguang, 90s among eskwelahan, from grade 1 ko, hangtod ni graduate na lang ko sa grade 6 ko. Ang bayot sa amo ang eskwelahan, akong naibawan, tulo ra ka buok, pero maulaw gid na, wa gyud cross-dresser sa amo ang panahon. Tulo ra, from grade 1 ngadto sa grade 6, tulo ka buok. Karon tanawa, ang classroom, sa usarang ka classroom, bata pa, bayot na, daghan kayo. Hello?
As a Christian, dapat kabaluta kung kinsa ta. What is our identity? Amen? That is physical. Dapat kabalo ka. Lalaki ka, lalaki ka. Kung babae ka, babae, good. Kay gahimo ang Dios, babae o lalaki, walay tunga-tunga. Amen? Walay tunga-tunga. Pag sure, oy, maglakaw gani ka, lalaki, good. Babae, good. Amen? Ayaw pag tunga-tunga. Ha? Ayaw pagkiay kung lalaki ka. Amen? Ha? Kinahanglan ka ila ka. Now, these things, sa mga, kuhan ba, very important nga pakabalo ka, kay lisod ka ayo na, nga bisan ikaw sa imong kaugalingon, libog na ka, unsa na lang ang imong kinabuhi kung libog na ka sa imong kaugalingon. And then God is not the author of confusion. Iya man na sayawa na, kanang nasiya na wa nakakabalog unsa ka, unsa imong identity, iya na sayawa. Now, how about spiritually? Do you know who you are spiritually? I want you to know that you are a child of God. Amen? Ingay mo kugalingon, I am a child of God. Tinuod na? Yun yung mga naong lagi, diri lagi tinuod kayo. Hey, you are a child of God. Amen? Kunya na ikanta na we are on the winning side. Amen? Kay anak man ka sa Ginoo, naakas kadaugan, wakas kapildihan. You are a child of God. Kung imong tanawon ng Biblia mga kaigsunan, daghang kaayong description sa pulong sa Ginoo kung kinsa ta. Number 1, gitawag kag santos. Amen? Santos ba? Kabalo mo sa santos? Kato ba yung tahugon sa una, sa diya katoliko pa mo? Katong paampuon ninyo ba? Sa buhi pa ang tao, the Bible says, especially the letters of Apostle Paul, from Romans ngadto sa Philemon, di na ito yapilang Hebrews, 13 epistles, kinsay gisulatan, mga anak sa Ginoo. Amen? Di na para sa mga unbelievers. Para na sa mga anak sa Ginoo. Daghan diya, gigon, especially in Ephesians, Philippians, to the saints which are at Ephesus. Amen? Santos ka. Amen? Hello? Ituo ka na, wa. Santos ka kung nagtuo ka ni Jesus Christ. O niya, ang imong kinabuhi, santos ba? Hello? Basik santos ra ka drisod. Basik sa dito sa imuhang imuhang balay di ka santos. Hey, santos ta. Amen. Sa imong eskwelahan, santos ba ka? Sa imong trabahoan, santos ka? Kuyaw kayo kay fourth year na ka, graduating na ka, nalipay pa, friend. Salamat, ni graduate na lang ko. Wa jud sila kabalong baptist ko. Nalipay pa ka na. Ipaila na to kung kinsa ta. Amen? Ha? Membro ka sa Lighthouse Baptist Church. Dapat makaila ka na anak mga kaigsunan. Dapat makaila ka nga we are one of the saints. Unsa pa'y tawag na to? Tawag tag Church of God. Tag-iya ang Dios sa atoa. Unsa pa? Ha? Unsa pa'y gitawag sa Ginoo sa atoa? Child of God, saints, no? Daghan kayo ang address sa Ginoo sa atoa. Gitawag pagita sa Ginoo, friends. I call you not servants but friends. Ingon si Jesus Christ. So dapat makailata this evening, baliko na to, nga kita mga anak sa Dios. Mga kaigsunan, if you are a child of God, the Bible says, daghang kayong promises diya. If you are a child of God, you will never go to hell. Never. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Sa buholano pa, dili nagadjud si Jam malaglag. Amen, dili si Buhano, buholano. Taga Buhol ba? Kasi taga Buhol dire. Oh, sidya man na diha. Dili na malaglag, amen? Una kanindot sa Kristiyano, giniboy imo ha, mo-reflect sa imong kaugalingon. Muanhi ka sa simbahan, wow, musimba na sa ko.
Because I am a child of God. Malipayon ka ba nga, mga kaigsunan, para langit ka, oy, dili ka para impyerno? Amen? Para langit ba? Dapat na mo reflect sa atong kinabuhi, or even sa atong walk, mga kaigsunan. The Bible says in 2 Corinthians chapter 4, verse number, 6:14, be not unequally yoked together with unbelievers. Dapat dunay distinction. Dapat makita ang distinction. Kana siya, baptist yun na. Kana siya anak yun na sa Ginoo. Kani maragdili yun ni. Because the Bible gives a distinction. 1 John chapter 3 verse number 10, in this, the children of God are manifest and the children of the devil. He that doeth not righteousness is not of God. Kaya ayaw ko ingna nga anak ka sa Ginoo niyan, you are doing the things nga iya sa yawa. Dili na pwede. My sheep hear my voice. Ang kanindot, and I know them. Nailhan ka sa Ginoo. Not only to ilailahon na to kung kinsa ta anak ta sa Ginoo, but also dapat this evening makaila ka kung kinsa ang imong Dios. Do you know who your God is? Kaila ba ka kinsa ang imong Dios nga imong gilagaran? Amen. Amen. Kaila ta? Ang atong Dios nga atong gialagaran, dapat kaila ta kung kinsa ang atong amahan, ng atong amahan ang Dios. The Bible says, nga sa diyang atong gidawat siya si Jesus Christ sa atong sulod sa atong kasing-kasing, by faith, He has given us the power to become the children of God. So ang atong amahan ng Dios. No? Unya ang atong amahan, one of my favorite verses, mga kaigsunan, Hebrews 13:5 and 6, ingon diha, I will never leave you nor forsake you. Muna ato nang kanabang tawag na ato nang kanang i-take for advantage nato na as a child of God, daghang advantage nato. Usa sa advantage nato ang mga kaigsunan, Romans chapter 8 verse number 28 unsa gingon diha. Romans chapter 8 verse number 28, the Bible says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. All things work together for good. I don't care kung bad things para nimo, evil things ba na, good things ba na. The Bible says, all things work together for good. No? Usahay, abi nimo, bati man ni nahitabo sa ako Pero later on, kung musalig lang ka, dikit lang ka sa Ginoo, wa ka kabalo nga gi-mold ka sa Ginoo para gamiton ka sa iyang kahimayaan. Kung naa kay na-experience karon whatever, yung sa mga experiences nimo, I want you to know that you are a child of God. Unya ang Ginoo mga kaigsunan ang imong amahan. Unya ang atong amahan dili jud ka hingon siya, I know them. There are many people karon nga abi nila kaila sila sa Ginoo pero ang bati kaha wala kaila ang Dios nila. I never knew you. Mao na sitwasyon sa unbeliever. Pero ang sitwasyon sa mga believer, I know them. Amen? Unya, dili pwede nga ang atong amahan, atong i-deny, no? Para atong bata nga, ikaw bang bata ka kada exam hagbong? Last karon nga exam nga no, mahagbong paganita. Ayaw na kunin mong ilhang amahan ha, mahagbong pagka kay ako, buwagi ko'y hagbong sa una. Mahagbong pagkaugma. Ay na ko ilhang amahan nimo. Pagka-exam, paguli. Kaya, kung saan exam? Ingon siya, huy, you. Hawa na siya ilang, hagbong yun. Di po ini ma-deny mga kaigsunan ang ato ang Father in the Spirit. Our Father, we have to know Him. Now, I want you to know unsa man ning Ginoo nga atong gialagaran. Jeremiah chapter 9 verse 23. Tanawa, ilho natong maayo mga kaigsunan. That is sige, Jeremiah chapter 9:23. 9:23 of Jeremiah. Tanawa, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord. No? Ayaw pagkalipay kung wais ka, kusgan ka,
dato ka, ayaw palipay, pagkalipay if you understand and know who God is. Kinsa nga atong Dios, Deuteronomy chapter 7 verse number 9. Tanawa atong ilailahon mga kaigsunan. Kaning Kristohanong kinabuhi ayaw gid pagtuo nga ang Kristohanong kinabuhi tama ra ni simba, hatag ka, say sulwining, ampo, ayaw usa sa duty nato as a Christian, ilailahon nato ang Dios. That every day ang atong kanta makaingon ta, Lord, I want to know you more. And this is our God. Verse number 9, 7:9 of Deuteronomy. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Mo ni atong Dios nga maubitaw nakasiguro ta sa kaluwasan mga kaigsunan. It is because God is faithful. When the Bible says mutuo kaniya makabaton ka kinabuhing walay katapusan, that is true. God is not a liar. Amen. Dili siya liar. When God says nga ikaw hatagan kaniya og rewards one day in the judgment seat of Christ, that is true. The Bible says dunay mansion sa langit, and then God, Jesus Christ right now, He prepared a place for us. That is true. And when He said, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also, that is true. Kung asa si Jesus Christ, dito ka. Dili ka mo adto sa outer darkness. Ha? Dili. Kung asa si Jesus Christ, dito ka mo nay promise sa mga anak sa Dios. Amen? So ingon siya, nga siya, He is faithful. Okay? Faithful God, which keepeth covenant. Kung doon na siya gi-promise, iyan ang sundon, iyan ang tumanon. Diha ta nakagamot mga kaigsunan. Mao na nga ug makaila ka sa imong Ginoo, makaila ka sa imong amahan, dili lisod nga imong ihatag imong kinabuhi sa imong Dios. Amen? Mo-invest man gani ka sa kalibutan, wa kay siguro nga nakay ginansya. Mo-invest man gani ka sa imong amigo nga wa pa nay siguro mga kaigsunan. Maghago man gani ka para sa imong pangarap nga pangarap pa lang, pwede pa gani na dili maabot imong pangarap. Pero mahadlo ka mo invest sa Ginoo nga ang Dios tag-iya sa tanang butang, and He is the Lord of Lords and King of Kings. Iya ang tanang butang, gamahanan, and He is faithful. Unya dili mamakak, nya dili ka mo salig sa imong kinabuhi diha sa Ginoo. Amen. Do you really know who you are, that you are a child of God and your Father is God? Amen. He is faithful. Muna dapat makailata. Amen? Taas dyan ni ron. Amen? Number 2, where did I come from? Asa ko gikan. You got to know this because mga kaigsunan, we know physically gikan data sa abog. Hello? Amen? Gikan ra kita sa abog. Okay raon ta o gikan ratas graba. Kay kanang graba mabaligya biya na. Magamit sa construction. Okay ra gikan kas bas, pwede mabaligya, naihalin gihapon og bas. Pero kaning abog silhigon ra gid na ilabay wa gid pulos. Dust. Asa ta gikan? Gikan ra tag dust. Dust thou art, and to dust thou shalt return. Now, if atong hinumduman ang atong kaugalingon mga kaigsunan that gikan ra ta sa abog, mapahinumduman ta sa Ginoo, kay very important ni as a Christian or even bisan di pa ka luwas, bisag unbeliever pa ka, very important nga mahibaluan nato nga gikan ra ta sa abog. That's why walay usa nato nga makapahinambog. Atong gibasa ganina James chapter 4 verse number 10. God resisteth the proud and giveth grace unto the humble. Humble yourselves in the sight of God, and He shall lift you up. Verse number 7. God resisteth the proud and giveth grace unto the humble. Wala tay angayan mapanghambog atubangan, bisan pagtao lang imong kaatubang tao, bisag tao imong kaatubang, wa kay angayan ipanghambog kay parihas sa tagikan sa abog. Parihara ta nga sa dihang ni abutan nining kalibutana, hubo ta wa tay gidala, way gadala ninyog titulo sa yuta oy sa dihang gipanganak mo.
gadala kag bank book na naisulod panganak ka, wala. Parihar ang tanan. Unya diha nimo makita mga kaigsunan ang provision sa Ginoo, ang panalangin sa Ginoo nga bisag wala tay gidala pag-abot nato karon na tay gidala. Bisag gamay lang na pero hinatag na gikan sa Ginoo. Amen. Kung gikan ta sa das mga kaigsunan dili kita maghinambog. Tanawa unsay buhaton sa Ginoo sa Proverbs 11:2. Proverbs chapter 11 verse number 2 unsay buhaton sa Ginoo sa mga hambugiro, when pride cometh then cometh shame, but with the lowly is wisdom. You want wisdom? Hello? You want wisdom? Ayaw paghinambog. Proverbs 13:10. Unsay gingon diha? Proverbs 13:10. Only by pride cometh contention. Kana bitaw akong ginahimo, makadayalog kog lain nga mga sekta, mga relihiyon. Kung dunay pride diha, naagi-away. Amen? Mao na, we do not enforce or force our belief to them. Ang atoa lang is para atong mapahayag. Kung naay magsuluwining mo, naay mga tao diha nga makiglalis nimo, simple lang, ingnon nimo, di na lang ta maglalis ani. Ang atoa na lang, sige, sultihi ko una. Unsaon ako, makasiguro ko sa langit. Sultihi ko, maminaw ko. Pagkahuman, sultihan di ka. O gusto ka, ako'y una. Kaya ni kahuman ako, malakaw na ko. Ha? Ako nagigamit dito, Jehovah's Witness, di siya magpakuan, no? Daghan siya ganang murag makiglalis, ay simple lang. This is not the time nga maglalis na. Ang ato abe, sultihi ko kung saan makasiguro kung mato ko paraiso. Kay paraiso man ang ilaha, di man sila langit. Di na sila ganag langit. Paraiso na, diri na ilaha. Kay sultihan tayo kung saan pagkasiguro. Kung doon ay pride, doon ay contention. Mabito na mag-asawa, kung doon ay pride diha, doon ay away. Hello? Ha? Usa sa pagkapag-away, way lain, pride gina. Fried chicken. Tanawa? 16:18. Pride goeth before destruction. If you want to be destroyed, be proud. Be proud if you want to be destroyed. Tanawang pari, ang bugiro man. Ha? Ayaw pag hinambog, gikan na kasabog. Amen? Pero tanawon nimo, kung atong ipaubos atong kaugalingon, ang Dios, 1 Peter 5:7, ningon diha, 1 Peter 5:7. Tanawa ito akong gi-quote ganina, 1 Peter 5:7. Ready, go? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Casting all your care upon Him. If there is something nga ato ang pag-hunahunaon, kung unsa man na, okay, makapahambog gani na nimo, ihatag na sa Ginoo. Kay dili kabubuton sa Ginoo maghinambog ta. Na, we came from dust. Amen? So wala tay angayan ni kapanghambog. Now how about spiritually? Asa man tagikan? We are sinners saved by grace. Amen? Dapat ikristohanong ka makasabot ka ana. We are sinners saved by grace. Makasasala lang ka nga giluwas sa Dios. Amen? Nagkinahanglan tatanang kaluwasan. Sa diha mga kaigsunan nga naluwas na ta, nagkinahanglan mga kaigsunan kitag kaluwasan, giluwas ta sa Dios. Hinumdumi pag-ayo nga dili na ta moadtog impyerno, so dili lisod ang pagpangalagad sa Ginoo. Because you are not going to hell anymore. We are just sinners saved by grace. Kung unsay gihimo sa Ginoo sa imuha, no? Naarabay mga Kristohano sa unang panahon faithful sa wala pa. Pero sa diyang ipanalanginan na mga kaigsunan, wala na sa simbahan. Hoy, you are just a sinner saved by grace kung naluwas ka. Giluwas ka sa Ginoo, giluwas sa Ginoo, makasasala rata. Di ta unta angayan mo atog langit, pero gitagaan tag kahigayunan nga mo ato tag langit. So dapat ang atong service karon mga kaigsunan kana puno na siya og thanksgiving, pasalamat. Kay giluwas ka sa Dios. Mga kaigsunan, wani mo una. Nakatry mig sunog dito sa ako ang amigo atbang sa amuan na sunog. Layo kay mi atbang ang balay perting inita. Suway mo ana, sunog kusog kayong kalayo. Layo kayo ka, bisag layo ka, perting inita. Una-una ang imong kaugalingon, ibutang nimo tunga sa sunog. That is, ambot
I don't know kung compare ba na sa hell. Pero ingana gyud kainit with their wailing and gnashing of teeth. Remember that. Remember that. Kay kung magunahuna ta niini nga kita just sinners saved by grace, unya na padung na ta sa langit, di na ka moadto sa damnation sa hell for eternity. Kung maunay mahunahunaan always sa imong kaugalingon everyday, mga kaigsuonan, you will live a thankful, a grateful life sa Ginoo. Ug dili nimo pakyaso ng Dios. Nga naman, pasalamat tagdako na luwas ta oy. Amen. Nga ang atong mga kita ra ba wa gitay angay luwason. Sa ako nang giingon, ug nawngay pa lang, pila ra mo maluwas, friend? Kung naw lang laba, way angay luwason oy, amen? No? Wa pay, unsa to? Wa pay krimen suspect na gud. Kung nawngay pa lang, wa gyud tay angay nga luwason sa Ginoo, pero giluwas ka sa Dios, amen? Namatay ang Ginoo awalang kanimo. Ang kamatayon ni Jesus Christ dili to para sa iyahang kaugalingon, kundi para to sa imo, that even I believe bisag ikaw ray makasasala, ikaw ray luwason, pakamatyan gyapon ka sa Ginoo. Now you will live it kaning imong kinabuhi nga makuan gid mo imong kinabuhi, mahatag nimo sa Ginoo. Lisod kay balibaran if you just believe kaning mga butanga nga, Lord, giluwas man day ko nimo. Lord, impiernohonon man di ay jud ko. Lord, ang ayan man ko maimpierno, but yet, imo kong gihigugma, imo kong giluwas. Salamat, Ginoo. Ayan? Ha? Pasalamat sa Ginoo. Magkinabuhi ta nga mapasalamaton sa Ginoo because you will not go to hell anymore. Asa tagikan, makasasala rigid taon ta. Giluwas ta sa Ginoo. Gibutang ka kung asa ka. Mana magkinabuhi ta nga iya sa Dios. Hingon diha mga kaigsunan that we casting all your care ngadto sa Dios. Number 3, not only where did we come from, but number 3, what is the meaning of my life? Unsa may meaning gyud? Ngano magig nga ata? Nganong gihimo ta sa Ginoo? Ang Ginoo sa iyang paghimo sa tanang creature niya dunay purpose nganong gihimo, especially kita nga mga tao. Amen? Dunay purpose. Bisan gani kagamay akong pagtanaw kanang lamigas bitaw, kanang hulmigas, ants, bisan gamay kayo pero dunay purpose, gihisgutan sa pulong sa Ginoo. When you take a look at the ants, ma-reminded ka how to be wise. Unsa man pagka-wise, they are exceeding wise because they prepare their meat in the summer. Pasabot ana nga kinahanglan tag preparation. Preparation is a wise thing to do. Amen? Pag-andam ba? Bisag hulmigas, dunay purpose. Kung imo lang siyang tanawon, ma-reminded ka, kinahanglan gyud ang preparation di ay. Oh, samot na kitang tao, dunay purpose ang Dios nganong gihimo tao. Amen? The purpose of His creation, Revelation 4:11, to bring glory and honor to Him. Pero the purpose nato, unsa may purpose, unsa may meaning nato as a Christian, giluwas ta sa Ginoo, doon nag-purpose nganong giluwas ka sa Dios. Maybe giluwas ka sa Dios, one of these purposes gyud usa gid na ana para mo testify ka sa gugma sa Ginoo. Mo testify ka kung unsa kagamhanan ng Dios, kay giluwas ka sa Dios, gibag-o ka sa Ginoo. Ingana kagamhanan ng atong Dios. Gibutang ka diha kung asa ka gibutang karon. Maybe in business, maybe in school karon, maybe naa ka sa secular o naa ka sa trabahoan, gibutang ka sa Dios diha. There's a purpose nganong giluwas ka sa Ginoo. There's a purpose. Mao na kanang mga hikog-hikog, wala na sa vocabulary sa Kristohanon. Kanang pastor kanang naghikog ba? Luwas kuno to siya, luwas siya, membro. Dayon naghikog, luwas pa ba na? That is not the question. The question is, maghikog ba ang luwas? Amen? Kung tinuod kang luwas, you love life. And you believe nga daay purpose nga nung giluwas ka sa Dios. Kanang hikog-hikog dili na moabot sa Kristohanong kinabuhi sa iyang hunahuna. Amen?
Kay unsa may naa sa Ginoo? Life. Ang yawa, ang ganahan niya, death. So life. Amen? Dunay purpose nga nung giluwas ka sa Ginoo. Base ng imong kinabuhi, mga kaigsunan, ng imong kinabuhi imong dakong purpose sa Dios. Nga bisan even ang imong silingan makakita lang nimo ma-converted sila. Wives, the Bible says in 1 Peter chapter 3, tanawa ang 1 Peter, mga asawa, gisulatan dinhi. Unsay giingon sa 1 Peter chapter 3 verse number 1? Bible says, 1. Likewise, you wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the manner of life, conversation of the wives. Amen? Kung magtarong ang imong kinabuhi, gibutang ka kung asa ka karon nagpuyo, mga kaigsunan, even by looking, bisag walay pulong, bisag wala ka nag-witness, pero nakakita sila nimo. Gamito ng imong kinabuhi sa Ginoo nga sila ma-converted, makaila sa Dios, maluwas sila because of your life. Doon nag-purpose why you are here. Doon ay purpose nga nung gibutang ka diri sa Lighthouse Baptist Church. There's a purpose why Jesus Christ saved you. Amen? One day nga kita naluwas, nalipay ta. One day kung naay tao nga maluwas because of your life, I believe malipay jud ka. Because there's a purpose why we are here. And lastly, where am I going? Physically, asa man ta padulong, asa tatanan? Kamatayon. Amen? Kamatayon. Kung doon na ta diri, moabot ang panahon nga magsakit na ta, moabot ang panahon nga doon na, kung doon naman diri na ay sakit, huna-huna alang, diha gyud padulngan sa kamatayon gyud ang tao, mga igala kaigsunan. Walay paglaom diri sa kalibutan. Ang padulngan na to is kamatayon. Mamatay tang tanan. Kay mao man ay padulngan sa mga tao. So kung mamatay tang tanan, mga kaigsunan, if you're not saved right now, siguraduhan na kay one day mo enter jud kag eternity. Nga sa dihang mamatay ka, kung di gyud ka tinuod luwas, impierno jud ka according to the word of God. Padulong man ta diha. Kung naatay padulong ta diha, di ba? Namoy mga padulong, namoy ka ng mga coming events. Doon ay mga preparation. Amen? Prepare to meet thy God. So dapat even the unbelievers nga makabalo unta sila, padulong kas kamatayon, then what are you doing karon sa imong kinabuhi? What are you doing para preparation of your death? As it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. But ang kanindot, if we are a Christian, padulong man takahas kamatayon ni ini. Pero makaisunan, as a Christian, padulong ka sa langit. Hello? Langit ang imong padulngan. Kung langit ang imong padulngan, mga kaigsuunan, unsay atong gihimong mga preparasyon para sa atong padulngan. One, kita tanan, we will face God in the judgment seat. Tanan natong ginahimo diri, mga kaigsunan, ma-reveal na dito sa langit. The Bible says in 1 Corinthians chapter 3 verse number 13. Mao ni siya. Mao na kinahanglan, mga kaigsunan, na ato ning hinumduman. We have to answer this question because very important, nakabalota. 1 Corinthians 3:13, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Verse 14, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work be burned, shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, so as by fire. Maluwas tuod ka, pero you will suffer loss, kay wala kay reward, mga kaigsunan. One day, padulong ta dito. One day, ato ta sa langit, the Bible says, lay up for yourselves treasures, and lay not for yourselves treasures on earth, where there moth or rust that corrupt. Unya, kanang treasures nga atong ma-accumulate diri, ato ra gyud nang ibilin. But lay up for yourselves treasures in heaven. Sa langit. No? Sa langit. If you are a Christian this evening, unsay atong himuon, unsay imong ginahimo para sa eternity. Kay we are going there. Musugot kag sa dili, we are going there. We're not gonna be forever diri sa yuta. One day kung mamatay ta, adto ta sa langit. And the question is,
unsay atong ginahimo karon aron naa tay maadto didto. Kay simple kayo ang principle sa Ginoo, for where your treasure is, there where your heart be also. Ingon si Pastor Doug dito sa conference, naay ubang mga members diri, gusto sila mobiya pero di na gid sila kabiya. Why? Because they invest so much here. Ingon siya, and that is true. If you invest so much sa eternity, mga kaigsunan, lisod kaayo nang moingon nga mobiya ka sa Ginoo if you invest so much in eternity. Amen. Lay our treasures. Mo na dili man na siya sayop nga mag-business ka, manginabuhi ka, di na sayop parte na sa atong kinabuhi. Pero whatever we do, dapat mga kaigsunan dunay impact sa eternity. Kay mangadto man ta didto one day. Amen. Ayo pagunahuna nga diri ra ka uy. We have to change our mind, Christians, nga dili in taon ta diri ra gyud. One day asa man ta didto. Unya unsa man ang didto, bisag ibutang nato may edad pa kag 200 diri sa kalibutan, dili na maka-compare sa eternity. Kay one day didto na jud ta magpuyo sa eternity. The question is, what are we doing right now for eternity? Amen. If you're going to answer these 4 fundamental questions even as a Christian lamang, mahimo gyung mapuslanon ang imong Kristohanong kinabuhi. Amen? Kinsa ka? You're a child of God. Your father is God. Where did I come from? I come. We were sinners, saved by grace. Muna magapasalamat ta. What is the meaning of my life? Giluwas na sa Ginoo, dunay purpose nganong giluwas na sa Ginoo. And then where am I going? We are going to eternity. That's why mangandam ta, magbuhat ta, atong buhaton nga dunay impact yun sa eternidad because we are going there for eternity. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Bisag unsa imong gihimo para sa Ginoo, mga kaigsunan, dili mawagtangan og balos na. Ang tanang sobra bawal, makadaot ang tanang sobra. Pero kung sobra ang imong pagpangalagad sa Ginoo, never gina mahimong vain sa Ginoo. Always abounding in the work of the Lord. Mana mga kaigsunan, whatever we do, kinahanglan do na ginay impact. Dili man tanan mapastor. Dili man tanan choir member. Wala po'y maminaw diha. Dili tanan Sunday school teacher. Bisag unsa imong gihimo. Kay ang tanan, mga kaigsunan, kita diri tanan, kamo diri tanan, you are one body nga mo function na para sa body. Mo lain-laing function. Bisan even ang imong function, diha lang ka, maglingkod ka, function gihapon na. Amen? Pero dapat tanan natong pagahimoon, even sa school o unsa man, dunay impact sa eternity because mo enjoy ka dito ta sa eternity, magdugay dili sa kalibutan. Dapat paningkamutan natog maayo, Lord, unsa pa may akong mabuhat para sa imong bulahaton? Lord, unsa pa may akong mahimo para nga naa pa ko'y treasure diha kung asa ko padulong for eternity? Lord, naa pa ko'y mabuhat, Ginoo. Please tell me unsa pa akong mabuhat. Just make yourself available para gamiton ka sa Ginoo. Because we are going there. Masugot kag sa dili. We're going sa eternity with God. Muna mga kaigsunan, if we are going to answer these things, I believe that our life, dili gyud ka mahimong magulanon nga usa ka Kristohanon. Mo nagiingon, you will live life to the fullest. Nga fullest gyud nga full gyud nga kalipay na. Why? Because you know kung unsa ka, you know how to answer these questions. As a Christian, kabalo ka. Mutubag niini. And I believe nga dako gyud og meaning ang imong kinabuhi nga mo impact gyud og laing kinabuhi. If you are going to remind ourselves to answer these 4 fundamental questions in life. Amen. I hope and pray nga na-reminded ta karon to answer these mga basic nga questions sa kinabuhi or atong kinabuhi Kristohanon. Amen. Magampo ta dalay nga Dios sa manong langit nun. Salamat kayo this evening. Salamat o Dios sa imong pulong
that you reminded us once again that we are your children. You are our Father. Salamat kayo nga kami am reminded once again nga gikan rami sa pagka makasasala nga imong giluwas. So we'll live nga mahimo ming mapasalamaton every day sa among kinabuhi. Salamat that you save us with a purpose nga kami gayud imo ming gamiton for your honor and your glory. Nya salamat kayo that we know we are where we are going, that we are going to face you in the judgment seat. We are going to live with you eternally, and we are going to heaven. We're going para diha sa imong gisaad kanamo new heaven and new earth. And I believe nga kami Ginoo may reminded karon nga pwede pa namo dugangan kung unsa man ang among ginahimo karon. Ug tanan namong ginahimo nga duna gayon mo impact sa eternity because we know nga diha mi padulong. Salamat kayo for this evening. Padayon tagduko sa tong ulo, if you are kung ikaw, I want you to know kung wa pa jud ka naluwas, you are going to die. O kung mamatay ka, nga wa ka naluwas, impyerno ka. Why did you come and say, Pastor, I want to receive Jesus Christ as my Lord and Savior. Wa pa jud ko kabalo, wa pa ko kasiguro. Wa to ko sa langit. Daghan ang panahon nakasimba ko, pero wa ko kasiguro pa to ko sa langit. Please pray for me. Pwede ka mo doon sa tubangan, we will help you or pray for you. But I believe kitang tanan diri mga Kristiyanon, if you're a Christian karon, Lord, salamat sa imong reminder. Every time usahay ako makalimot jud ko niini. Salamat sa reminders this tonight sa imong pulong. I know I am a child of God. I know you are your Father karon. Unya usahay ang akong mga ginahimo usahay sukwahi sa imong kabubuton pasaylo ako Ginoo. Lord, I know I'm going to heaven, pero ang akong ginahimo wa pagyud gamay pagyud kayo akong nahimo para sa imong bulahaton. Siguro ang akong treasure karon wala pa. Why don't you come and kneel down and pray, Ginoo, pasaylo ako, and then I pray, Lord, himuha pa kong galamiton ug dugang diri kung asa ko nimo gibutang. Lord, usahay mura kog dili malipayon sa akong Kristiyanong kinabuhi, but salamat, I am your child. Anak ko nimo, I'm not going to hell anymore. Salamat nga ako reminded sa imong pulong nga ako imo jud kong gihigugma Ginoo. Salamat nga imo kong gitagaag chance sa akong kinabuhi. Ang akong kinabuhi mo ra nagway pulos sa una. Salamat nga imo kong gitagaag og kaning panahon. Our God is a God of second chance or third chance or fourth chances. Salamat Ginoo nga imo kong gitagaag chance. Sa atubangan nimo wa gyud pulos akong kinabuhi. Pasalamat nga imo kong giluwas. Lord, gamita kong galamiton. Salamat nga naa ako dinhi sa local church. Lord, gamita ko kung unsa akong mahimo. Gamita ko. Why don't you pray? Pangayot pasaylo sa Ginoo kay usahay. Gahi gitag ulo usahay. Pero karon reminded ta nga one day moabot atong kamatayon. Hinaot ta nga tanan natong pagahimoon ni gala kay igsuonan dunay impact sa eternity because we are going there. You are going there. You are going to face God. Tarunga imong kinabuhi ang Dios kita nimo, ang Dios naa nimo. Tarunga imong kinabuhi. Dili kay buutan lang ta diri sa church. Pero sa ato ang balay di ta masugo. Sukol pa sa atong ginikanan. That is not the life of a Christian, my friends. My brethren, dili na mo'y kinabuhi Kristiyanon. Magampo ta sa Ginoo. Lord, I'm sorry. Pasaylo ako. Help me to live my life. Mag-enjoy ko sa akong Kristohanon kinabuhi. Even though na mga challenges karon, help me. Our Father in heaven, in the name of Jesus Christ, please bless your people. Bless those na nagpaubos ilang kaugalingon. Nakigistorya kanimo. Salamat for talking to them. Salamat Holy Spirit sa pagstorya kanila, pag-remind kanamo karong kagabion na kami imong anak, ikaw among amahan. Kami imong giluwas, di namin matug impyerno. Imo ming giluwas with a purpose, na kay purpose kanamo. Salamat. Salamat o Dios that we are going to live with you eternally. Salamat nga ikaw imo ming balikan, that we have a blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Salamat kayo, Ama. Bless your people. Bless your church. Bless everyone in Jesus' name. Amen.